I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. The foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure, over and over and again, God is faithful. Over and over again, and through it all, He's made me able to stand and serve, to come through a life when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, claim the victory over and over. I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial and temptation, one thing is sure every time. Over and over again, God is faithful. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now. All things are come with a purpose. Whether it is hard, God knows what is best, because God is faithful every time. First stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal. Take the rest. Lay aside your burden at His feet. God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect. All things are come with a purpose.
through some testing and trials. Felt like that went on for miles. Standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is full. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful after the lions, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah, back on dry ground. Thankful like Lazarus, finally on wood. Beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah, back on dry ground. Thankful like Lazarus, finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah, back on dry ground. Thankful like Lazarus, finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place, your heart is alone. When you're standing in your darkest trial, and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining on the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When you have trusted, proven true, on Him you can depend.
He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. Up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. Walk through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up when I thought I could not face another day. Hey, and when my heart has stopped in sin, my mind was simply searching for an end. I can tell you by experience, I found a faithful friend. Believing that I'd get lost, I stood at the what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over. Naimbag nga morning kakabsat, baro nga alaw para baro nga parabor yan. Good morning sa ating lahat, mapagpalang umaga. Yan, so especially sa mga working, no, na nanonood sa FB Live or yan, why not we join sa ating Google Meet. Yan. Then good morning sa mga kasama ko. It's good to be back
Ilang Thursday akong wala. Ang dami ko ng utang sa mga kasama ko. Yan. Alam mo. Pero bumati muna kayo. Yes. Bago singilan ng utang. Yan, Ma'am Janida, good morning sa iyo. Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat. It's March 27 na po. Ayan, patapos na yung first quarter ng taong ito. And maniningil na kami. Yan. So may utang sa amin. Yan, si ng Ma'am. 2 linggo. Thursday naman. Thursday pala. Grabe sa linggo eh. Parang palitin natin Thursday. Thursday. Yan. Okay, Ma'am Bergie. Yan, good morning po sa ating lahat at sa mga working. Yan, Ma'am Sabel, gising ka na. Ayun, good morning. Yan, good morning. May nagpupuyat ata kay Ma'am Sabel eh. Mhm. Sino kayang lalaki niyan? Hindi, joke lang. Yan, at may kasama na tayo dito sa ating studio, mga live viewers natin. Ma'am Krisha. Konga, bati. Hello everyone, magandang umaga at magandang umaga din sa iyo, Papa. Continue sa pagkikinig ng Word of God. Mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa mga nanonood po ay enjoy po natin yung pagkikinig po ng salita ng Diyos. Amen. Brother Mark, ikaw. Ay, mamaya ka. May hinihintay ka eh. Yan. Mamaya pa si special si Brother Mark. Alright. So, wala tayong hindi pa gising yung ating faithful na nood sa ating Google Meet. So, doon muna tayo dito sa FB Live. So, we have 9 viewers for now. At ang pinakaunang nanonood nag-comment si Ma'am Heidi Sanat. Good morning po. Sir Ariel Pumecha, good morning. Ma'am Rolin Sanat, good morning po sa inyo. Sir Juni Narcisa, good morning. Sa aking mother, good morning po sa inyo. Ma'am Joyce Banaw, good morning po sa inyo. Ma'am Evangeline Odem, good morning po. Si Ma'am Jen Campana. Yan. Tapan and Tagger. Tagger. Alright. Ma'am Jen Campana. At yung mga nabanggit niya, please watch. And Sir Archerto Manzano, good morning. Sir Digno Velasquez from Pangasinan, good morning po. Sir Herbert Hofer, good morning po. And si Ma'am Mary Grace Gerland. Ma'am Beth Narcisa, good morning po sa inyo. And yun, dumagdag ating viewers. We have 11 for now na viewers. So, wala pa rin nag-join sa ating Google Meet. Yan. So, yan. Okay. Huwag na natin hintayin at tayo tuloy-tuloy na sa ating topic. Yan. It's all about our church attendance. Yan. So, yun, at is last Thursday, no? Sadyang kay bilis ang panahon na kung saan tumatanda na naman tayo. Yan. Yan, taon. Pero patuloy pa rin sa pag-aaral ng Word of God. Yan. So, lalo na yung napag-aaralan natin is a big help for us na lumago sa gawain ng Panginoon. No? At yun nga, sana, no, hopefully, makita at ma-realize ng mga kasama nating mga working singles na gaano kahalaga, no? Gaano kahalaga ang devotion, no? Kasi, yun nga, hindi ko pa nakakausap yung mga tayong mga working, wala pa tayong meeting. Kasi, yun nga, hopefully, no, this Sunday, huwag mo na kayo uuwi. Please lang. Kasi yung iba parang pagka-amen ni pastor doon sa pulpito sa closing prayer wala na. Makyat na. Yan. So, tumakbo na. Yan. So, walang natitira kundi kami-kami lang nila Ma'am Janida, Ma'am Bergie, yung mga pwede. Sige, kape-kape tayo. Yan.
yun yung kasagutan sa ating problema. May kape dapat kailangan. Yan, papalutuin ko si Ma'am Ginida. Pwede ba, Ma'am Ginida? It's my pleasure. Yun. Thank you, Ma'am Ginida. Yan na lang, dyan si Ma'am Ginida nagpapakape. Saan ka pupunta, Ma'am? Yan, mukhang may balak kang puntahan, Ma'am, ah. Or imi-mission ka na. Yan. Alright. So, yun, tuloy-tuloy na po tayo. At, yan, si Ma'am Emilia Wayaway. Good morning po, dyan. Siya yung kasama natin sa Google Meet. Yan. Yes, good morning po, Ma'am. Yan, kayo na lang po yung working singles dyan. Alright. So, yan. At, from our text verse, Hebrews chapter 10, verse 25. Yan. So, basahin ko po. Alam ko na babasa po to sa every devotion. Yan. Sabi po dito, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yan. So, yan. Ang share ko po sa inyo for this morning is yun, how to learn attend every service. No? So, yun. Na kung saan, makikita po natin dito na not forsaking the assembling of ourselves. Na makikita na matutunan natin, no, na tayo ay umattend every services, no, sa simbahan. Yan, no, kung saan, yun nga, sinasabi ko ulit sa inyo na when you come to church, you are obeying a command, ng Panginoon, command ng Panginoon. Kasi, yan, is not forsaking, no, na kung saan, andyan yung command ng Panginoon na huwag nating ipagpaliban ang pagtitipon, no, kung saan, we exhort one another. Yan. Kung saan, once na tayo ay matutunan natin na hindi tayo ay umattend ng every services, we exhort one another. Na kung saan magiging blessing ka sa iba. From your testimony is mabibless sila sa'yo. No? Na kung saan, yun nga, ito, is a lesson for me din, no? Is a lesson for me din kasi yun nga wala ako kahapon. So, yun nga na kung saan talagang any reason talaga pero andun yung guilty, no? Andun yung guilt mo na hindi ka makakapag-attend ng service, no? Wala ka sa bahay-sambahan. Yun na kung saan andun yung guilty. Yun yung isang kapag nagmi-miss tayo, no, ng service is andun yung guilty, no, na kung saan niisip mo yung kung ano yung na-miss mong preaching. Though sabihin natin merong naman ng replay, may FB live na pwede mong i-replay pero iba pa rin na nasa live, no, na kung saan talagang rinig na rinig mo ang word of God. Kaya nga yun nga na kung saan yun, na kung saan ito yung pinili kong topic na how to learn attend every services na makukuha natin dito. Kaya nga, yun, we learn attend every services is to love God. Yan, una-una, matututunan natin, no? Matutunan po natin na umattend every services kung mahal natin ang Panginoon. So, nung last na topic natin, previous na topic natin, napag-aralan natin, no? Committed to love God. So, kung mahal mo talaga ang Panginoon, we learn to attend every services, no? And sabi dito sa Mark chapter 12 verse 30. So, nababasa na natin ito nung pinag-aaral natin, no? To committed to love God. Dito sa Mark chapter 12 verse 30. And sabi dito, yun, basahin ko, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Yan. So, I know, napag-aralan natin ito previous topic. Pero, yun nga, na kung saan, we learn attend every services is to, kung mahal natin Panginoon, is to love God. No, syempre, if we love God wholeheartedly, we don't miss church service. Yan. So, talagang napapriority mo ang Panginoon
And yun, na kung saan hindi mo miss ang church service, no? And yun nga, palad, no? Like, yung mga full-time is di talaga sila nakakamiss. Kaya araw-araw silang nandito. 'Di ba? Compared sa mga nag-work sa labas na kung saan like me na walang fix na schedule sa trabaho. At yun nga, na kung saan is a big challenge for me. And yun nga, unti-unti na natututo, no? Kahit sabi mo, dito ka na lumaki sa simbahan, 'di ba? And walang sinasabi naman na kahit dito ka na lumaki is di mo na kailangan ng word of God. Na kung saan kailangan pa rin natin ng word of God, no? Sa araw-araw kasi kahit sabi mo dito ka lang lumaki or yung katawan mo lang lumaki dito sa simbahan, 'di ba? No, saan spiritual growth pa rin is patuloy pa rin kahit habang nandito pa tayo sa mundong ito, no? Nasa bilang tao, no? No, saan tuloy-tuloy ang paglago bilang isang Kristiyano. No, hindi mo masasabi na malakas sa isang Kristiyano to the end na yun nga, isang araw mawawala sa church, 'di ba? So, yun nga, no, saan mahalin natin ang Panginoon, and kapag mahal natin ang Panginoon, we don't miss church service. Yun. Na kung saan, we are dedicated to go to church. No? We are dedicated. Siyempre, mahal natin ang Panginoon. And ang love is, kung talagang mahal mo ang Panginoon, wholeheartedly, we are dedicated. No? And we learn to attend every church services. No? Andun yung dedication natin, di ba? Kunwari, meron tayong meron ang gustong tao, 'di ba? And you are dedicated to him or to her, 'di ba? Kung saan mahal mo ang tao na kung saan, si Ma'am Junida. Yan, we are dedicated, 'di ba? Na kung saan ano yung dedication mo na yan, na wala kang mintis na padala ka ng flowers, chocolate. Yan, nagbibigay rin ba kayo sa kapag may gusto ba? Kayong mga babae. Ma'am Krisha. Or, hindi, nagtatanong lang ako. Yan, so, hindi, nagtatanong lang ako, nagbibigay din yung mga babae. Yan, so, alright, yan. So, yun nga, na kung saan we are dedicated kung may gusto tayong tao, di ba? We are mahal mo ang isang tao. Yan, no, saan ganoon din sa Panginoon, no? We are dedicated, no, to learn, no? Hindi lang tayo hindi lang dedicated na matuto na umatay ng church services at anything na kung saan na i-glorify ng Panginoon, no? Like sa ministry, involving sa ministry. Kaya nga every preaching ni pastor, like yun nga, ulit, 'di ba? Nung afternoon service nung Sunday, di ba? Kung saan talagang hinihikayat ni pastor na mag-involve ang bawat isa, no? Na magkaroon ng ministry. Bakit? Doon mo rin matututunan yung ating yung pag-attend ng church services. Bakit? Once na meron kang ministry, andun. Talagang we are dedicated not to miss church service, no? Kaya nga matutunan natin, no? Una-una na mahalin ang Panginoon, 'di ba? Na kung saan andun yung pagmamahal natin sa Panginoon na tinatawag na yung supreme love, no? Loving him above anything and anyone else, no? Na kung saan we have a supreme love na mamahalin natin ang Panginoon na yun, above anything, no? Above anything. Kaya nga marami, no, tayong mga working singles, nakakamiss tayo ng services. Yan. Pero wag nating gawing habit na, no? Wag nating gawing habit hindi na umattend ng service. Kasi to the point na tuloy-tuloy wala napagpapalit na natin, 'di ba? Yung priority natin sa Panginoon, yung mga ministry natin, 'di ba? Sa mga work natin. So, yun nga, na kung saan wag nating maging habit
no? Kundi iwasan natin, no? Iwasan natin, and we do effort na yung church service natin, no, na maitatapat doon sa schedule ng work. Kaya nga alam niyo yung maraming mga working singles nakikita ko every Sunday morning, no? Every Sunday morning, no? Na kung saan uma-attend pero sa hapon wala na, no? Kaya nga yun nga na andun yung nag-iisip kami kung paano i-meeting kasi ganun din after closing prayer umaalis na rin, di ba? So maganda yung naisip ni Ma'am Janida, siguro kapag may kape magi-stay, di ba? So yun, why not gawin natin? Yan, free coffee and with cupcakes, yan, and fishball ni Ma'am Krisha. Yan. And fishball ni Ma'am Krisha. Yan. So, yun. Yun nga. Naku saan. Patuloy, no? Patuloy. Kaya nga we are so blessed nandito to sa church dahil iniisip kung paano tayo ay lumago, no? Tayo tinuturuan tayo kung paano talaga natin mahalin ang Panginoon and umaten ng every services. Bakit kasi, no? Bakit? We need to feed our spiritual life, no? Na kung saan napakahalaga yan kasi sabi nga sa Matthew 4:4 na hindi lang nabubuhay sa tinapay lamang, 'di ba? Kundi meron ding kape ay kundi every word of God, no? Na kung saan yan yung pinaka-importante sa atin, yung spiritual, no? Bakit? Yan yung ang katawan nito, yan, nabubulok yan maiiwan lang yan dito sa mundong ito. Babalik sa lupa. Kundi, ang spiritual life is, yan nga, na kung saan we have eternal life na spend natin sa heaven. So, why not, di ba? Yun yung papatabain natin. No? Na kung saan, blessed yung we are hungry and thirsting sa Word of God. Mapahalad, no? Sabi nga sa Bible dito sa Matthew chapter 5 verse 6, no? Basahin ko lang dito. Kung saan mapalad, no? Na kung saan ando yung thirsty natin sa Word of God. 5:6. Matthew 5:6. Yan. Sabi dito, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled, no? Na kung saan paano tayo ma-filled, no? Kung saan andun yung hunger and thirst natin after righteousness, for they shall be filled. Paano tayo ma-filled? Kung nagbi-miss tayo ng services, no? Kung wala tayo dito sa simbahan, hindi po natin makukuha yan sa saang lugar, no? Kung saan lugar, kundi dito sa simbahan. And dito tayo ma-filled ng righteousness, no? Kung saan dito tayo ma-filled at lalago bilang isang Kristiyano, no? Na kung saan dito tayo kumakain, no? Every preaching, andyan talaga yung pinapakain natin yung spiritual life. Hindi lang pinapakain, kundi andun din yung application. Mahirap puro kain pero walang output, di ba? So, saan napupunta yung kinakain natin? No? So, like, yun nga, paano na lang, di ba? Na kung saan, kain ka ng kain, ng physical food, pero hindi ka namang gumagawa, di ba? Saan napupunta? Di ba? Na naiipon. So, it turns into fat. Yan. So, yan nga. Na kung saan, dapat, andun nga, na kung saan, we work out yung napapakinggan natin dito sa church. Kaya nga napakalaga na matutunan natin na umattend every service. Kasi ano yung i-workout natin the whole week kung wala tayo ng Sunday, 'di ba? Ano yung i-apply nating word of God, no? Na kung wala tayo, wag nating hintayin na magkasakit, 'di ba? Like magkaroon tayo ng problema na or kailangan sa Panginoon para umattend ng every services, no? Huwag nating hintayin na wala ka ng paa, no? Na para sabi mo wala ka ng to miss wala ka ng paa para hindi ka na mag-miss ng service, no? So andun nga, no? Saan wag na kailangan natin, no? Na kung saan spiritual food. Kaya nga
um, pastor, no, na always encourage. Kaya nga, naisip niya itong topic na to, na kung saan, tayo ay lumago at tayo matututo na umattend ng every services. Kasi maraming Kristiyano na, yun, na nagiging habit na hindi umattend ng church service, no? Then, yun nga, na kung saan, sabi dito we have a submitting love sa Panginoon. Kung nagpapasubmit tayo, syempre, andun yung susundin natin yung command ng Panginoon. Ano yung command ng Panginoon? Not forsaking the assembling of ourselves. Yan. So, last verse, no? Bago mapakinggan natin sila Ma'am Genida. James chapter 4, verse 7 and 8. James chapter 4, verses 7 and 8. And submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So makikita natin dito, submit yourself therefore to God. Yan. No? Kung saan, andun yung submitting love natin sa Panginoon, and kapag nagpapasubmit tayo, we are obeying. No? Kasi hindi naman, kapag nagdi-disobey tayo, hindi naman, hindi tayo nagpapasubmit sa Panginoon, no? So, bakit tayo nagpapasubmit sa Panginoon? Kasi ando yung authority ng Panginoon and mahal natin ang Panginoon and draw nigh to God, no? Now, which is tayo ay palapit sa Panginoon, na lumapit sa Panginoon. No, saan? We are andun yung relationship natin is very close sa Panginoon. So, kapag very close yan sa Panginoon, yun, no, saan? Matututunan natin na umattend every service. Kaya nga maraming Kristiyano malayo sa Panginoon, kaya wala sila dito sa simbahan, no? Kung saan maraming dito sa mga working, no? Kung saan yun, nagkaroon sila ng trabaho, pinagpipray nilang trabaho, pero yung trabaho na yun sila ay lumalayo na sa Panginoon, no? Pero, hindi na sila nagpapasubmit sa Panginoon. So, nakakalungkot, di ba? Ang Panginoon nagbigay ng trabaho sa kanila, pero nawala sila dahil doon sa trabaho na yan. Pero huwag nating gagamitin yon na para lumayo sa Panginoon. Gamitin natin yon kung tayo ay lumapit, no? Mas close pa tayo sa Panginoon, no? Yan. So, napakaganda, no, na matutunan natin na umattend ng every service. Yan, kung mahal natin ang Panginoon, and yun nga, na magkaroon tayo ng supreme love and submitting love, no? So, yun, na kung saan, napakalaga yun, na kung saan yung pagmamahal, true love, na masusunod natin and we obey God's command, na not forsaking the assembling of ourselves together. Yan, so, alam ko maraming sasabihin si Ma'am Genida. Ma'am Genida. Amen, Sir Christian. Ang alam ko, ikaw ang mas maraming sasabihin for Thursdays. For Thursdays, naipon yung Wala, di tayo matatapos dito. naipon yung lesson. Pero anyways, bago po tayo magpatuloy, ay meron pong comment si Pastor RG po dito. And meron siyang panawagan sa mga nasa Google Meet. Sabi po ni Pastor RJ, para sa mga naka-Google Meet, buksan nyo ang camera nyo sa mga naka-Google Meet. Kaya nga Google Meet. Di ba? Yan, buksan. Ayun. Buti nabasa ni Ma'am Sabel. Oh. Ayun, biglang may nawala nung sinabing magbukas. Baka mag-ayos. Yan, Sir Philip. Yun, may gwapo pala sa Google Meet, Sir Christian. Yes. Batiin mo lang natin. Sir Philip, good morning sa'yo. Good morning din pa sa inyo. Yan, good morning. Si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel. Yan, good morning. Imbag nga agsaba. My God, sorry. Na-extend ang 5 minutes. Yan. Ayan, tandaan po natin yung mga nagjo-join ng Google Meet. Tama nga yung sinabi ni Pastor, kaya nga Google Meet, di ba? Kaya i-open po yung cam. Yan. So, yan, balik po tayo sa pinag-uusapan po natin. Yan, same verse na binasa po ni Sir Christian kanina, Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yan, siguro for 1 month na
nababasa itong verse na ito, alam ko memorize na ng lahat 'yan. Amen. Memorize na natin yung verse na yan, Hebrews 10:27. Yeah, 27 to 25. Yan, so makikita po natin diyan and in connection sa nabanggit ni Sir Christian kanina, yan diyan sa verse na yan po ay command ng Panginoon. And so sabi ni Sir Christian kanina, kung mahal natin yung Panginoon, susunod tayo sa command ng Panginoon. So kung hindi tayo nag-a-attend ng church services natin, and ang tanong diyan, mahal ba natin ang Panginoon? Diba? Yan, sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Okay? At yan, kanino po ba galing yung command na yan? Galing po yan sa Panginoon. And again, ano yung command po niya dyan? Not forsaking the assembling of ourselves together. And huwag natin kakaligtaan yung pagtitipon po natin. Yan, dahil ang kalooban ng Panginoon sa atin, the will of God for us is to attend church services. Yun po yung kalooban ng Panginoon sa atin. At kaya niya ibinigay yung commandment na yan dahil alam niya na meron tayong benefits na makukuha dyan sa commandment na yan. Yan. So ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo, bibigyan ko po kayo ng points, na dalawa lang naman. And bibigyan ko po kayo ng points na kung ano yung mangyayari sa atin kapag hindi tayo na-attend. Kapag na-attend ng mga church services po natin. Ano yung nangyayari? Yan. So, unang-una, yan is disobedience against God. Yan. So, sabi natin kanina, it is a commandment. Commandment galing sa Panginoon. So, kung hindi tayo na-attend ng mga church services po natin, dineneglect natin yan, it is a disobedience, di ba? Yan. So, hindi tayo nasunod sa Panginoon. Yan. So, command. And tatandaan po natin yung Hebrews 10:25 na yan, and it is a command. Hindi siya option. Okay? Yan, hindi siya option na magsisimba, hindi. Simba, hindi. At hindi rin siya suggestion. And maaari kang magsimba. Diba? Hindi po yan suggestion. Okay? Yan. So, yan ay command ng Panginoon. At kapag hindi po natin sinusunod yan, and nagkakasala po tayo sa Panginoon. And 1 John chapter 3 verse 4, anong sabi po ng Bible? 1 John chapter 3 verse 4. And sabi po dito, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Yan. So ano pong 1 John chapter 3 verse 4 defines sin as a transgression and transgression of the law, emphasizing na that sin is violation of God's command. Yan. So nagkakasala tayo kapag hindi tayo na-attend ng church services. Yan. So ano po yung sasabi sa James chapter 4 verse 17? James 4:17, ano pong sabi ng Bible? James 4:17, and sabi po dito, nasaan na? Yan, sabi po dito sa 17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Diba? Alam mo naman na inuutos ng Panginoon at tama na ikaw ay pumunta sa bahay panambahan, pero hindi mo ito ginagawa, and sabi ng Bible, to him it is sin. Kasalanan po yan. Yan, kaya nga yung mga nasasabi ng mga tao na nai-encounter natin minsan, naman, kilala ko naman ng Panginoon, di naman ako nakakalimot. Pero pag in-invite mo sa church, sige lang. Hindi naman ako nakakalimot sa Panginoon, di ba? Yan, sasabi nila hindi sila nakakalimot sa Panginoon, pero hindi naman sila nasunod sa command ng Panginoon. And then, sabi ng Bible, and 1 John chapter 2 verse 4, 1 John chapter 2 verse 4, sabi po dito, and he that saith, I know him, yan, sino yung him na tinutukoy dyan ng Panginoon, and keepeth not his commandments. And sinasabi natin na kilala natin ang Panginoon, yan, but hindi tayo sumusunod sa command ng Panginoon. Anong sabi ng verse na yan? Is a liar. Sinungaling. Sinungaling. Sakit ng sinasabi ng Bible, no? Sinungaling. And sabi ng Bible, the truth is not in him. O, di ba? Akala natin, yung hindi natin pag-attend sa mga church services natin ay wala lang. Pero hindi natin alam na nagkakasala tayo kapag hindi tayo pumupunta sa church services po natin. Hindi tayo committed sa pag-attend ng mga church services po natin.
Yan. So number 1, disobedience against God. Pangalawa, and so pangalawa na nangyayari sa atin kapag hindi tayo na-attend, hindi tayo committed sa pag-attend ng mga church services natin, nine-neglect natin. And pangalawa is spiritual malnutrition. Diba? Kapag sa physical nga din natin, kapag hindi tayo nakakakain ng tamang pagkain, nagiging malnourished tayo. Diba? Yan, nagiging malnourished tayo dahil hindi sapat yung nutrients na nakukuha natin sa pagkain. And so, just imagine yung isang tao na malnourished. Diba? Yan, so malnourished, and so wala siyang masyadong magawa. Kapag, alam mo yun, kapag kunting lamig lang, may madaling makapitan ng sakit, ganon. And kasi nga mahina yung immune system. And so ganun din sa atin. And sa church, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. At yung sabi nga ni Pastor sa comment niya kanina, yan, so ano ba yung nagagawa ng salita ng Diyos sa atin? Yan, so yung salita ng Diyos na naririnig natin, yan, ito yung magbibigay sa atin ng katinuan. Diba? Sabi ni Pastor RJ dito, ano ba ang kailangan na marinig ng bawat isa para magtino? Kundi yung salita ng Diyos. And kaya nga, last Thursday nabanggit ko sa inyo, ano yung layunin ng pagtitipon? And to hear God's word. And diba? And so, yung salita ng Diyos na napapakinggan natin dito sa bahay panambahan, and so pasalamat tayo na meron tayong pastor na ibinigay ng Panginoon sa atin, na yung naririnig natin, nakatutuhanan, yung naririnig natin na salita ng Diyos, it is well interpreted. Diba? Yan, so nahimay-himay na siya. Ang kulang na nga lang yung isusubo na lang sa atin, tapos lulunukin mo na lang, di ba? Ida-digest na lang. Ano yun, parang nginuyan na. Nginuyan na. Ang gagawin na lang natin ay lulunukin na lang natin, di ba? Yan, so salamat sa Panginoon na meron tayong pastor na ganyan. Di ba? Yan, so when we don't attend church services, yan, we leave our spirit no other option than to be malnourished. Yan, so ano kayong itsura ng yung malnourished na spiritual natin. 'Di ba? Yan, so immature, 'di ba? Hindi tayo mature. Kaya nga hindi tayo nagmamature. Yan kasi nga kulang yung salita ng Diyos na papakinggan natin. Bakit kulang yung salita ng Diyos na napapakinggan natin? Hindi tayo uma-attend, hindi tayo committed na mag-attend ng mga church services po natin, 'di ba? Yan, kaya wala tayong nakukuhang nutrients And bakit kasi wala kang napapakinggan? Ganon din sa pagkain. Bakit yung physical natin malnourished? Kasi maaring yung kinakain mo hindi magandang pagkain, di ba? And kaya kulang yung nakukuha mo na nutrisyon. Yan, so ganon din sa atin. Bakit malnourished tayo spiritually and hindi tayo nanonourish? Yan, so talagang pag pumunta tayo ng simbahan, yun yung place na nanonourish yung spiritual natin, di ba? It is, sinasabi nga natin na it is a place of nourishment kapag pumupunta tayo sa bahay panambahan. Dahil nga sa salita ng Diyos na kinakain po natin. And kaya nga immature, kapag kunti lang yung salita ng Diyos na papakinggan natin, malnourished tayo, immature tayo. Di ba? Immature tayo. So talagang sabi ng Bible sa Psalms 119 verse 165, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. And, di ba? Immature tayo. Minsan, bakit tayo na-offend? Bakit tayo na-offend? Minsan, normal lang na kapag nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, nasasaktan tayo. Di ba? Nasasaktan tayo dahil sa katotohanan na naririnig po natin. Nasasaktan tayo, pero hindi tayo na-offend. And di ba? And kaya sabi ng verse dyan sa Psalms 119 verse 165, and nothing shall offend them. Kasi nga, meron siya? Yan, sabi niya, love thy law. And meron siyang salita ng Diyos, mahal niya yung salita ng Diyos. And diba? Yan, normal lang yun. Kapag meron na tayong katotohanan, yan, nasasaktan tayo, pero hindi tayo na-offend doon doon sa napapakinggan po natin. Yan, diba? Yan, na matured. Yan, so, mature tayo kapag marami tayong salita ng Diyos na napapakinggan. Pero pag kukunti lang yung napapakinggan natin kasi hindi tayo na-attend, yan, nagiging immature tayo. Diba? And para tayong mga baby, mga bata na kunting lang, madaling masaktan. Di ba? Madaling ma-offend. And then hindi lang yun. And unprepared for the days of testings. Yan. Kagabi, di ba? Nabanggit ni Pastor kagabi. And kagabi. Na lahat tayo ay dadaan sa test. Yan. So alam mo ba na malalaman mo kung sino ka
kapag may sa pamamagitan ng test. O ganun din pag may sakit tayo physically, and kahit sabihin mo na malakas ka, wala kang symptoms na nararamdaman, wala naman akong ganitong nararamdaman, wala naman akong ganito, kailan mo yan malalaman? Kailan mapuprove na may sakit ka? Sa pamamagitan ng test. And so ganun din sa atin spiritually. Malalaman mo kung mature ka, and malalaman mo kung nag-grow ka kapag may dumating na test sa atin. And diba? Pero pag meron kang salita ng Diyos, ano man yung testing, ano man yung problems na darating sa atin, dahil nga meron kang salita ng Diyos na napapakinggan, ito yung gagamitin mo para labanan po yan. Di ba? Yan. Pero, kung ano nga ang panlalaban, ano nga ang ilalaban natin kung wala tayong salita ng Diyos na napapakinggan natin, na napapakinggan. Yan, di ba? Yan, so walang salita ng Diyos na napapakinggan. Bakit? Kasi wala sa church services. Yan, so hindi lang naman sa word of God na napapakinggan natin tayo lumalago, di ba? Kapag may naka-fellowship tayo na kapatiran po diyan, nagkwento siya ng experience niya, kung paano niya in-apply yung salita ng Diyos sa kanyang buhay, na-challenge din tayo, di ba? And kaya nga napakahalaga din yung testimony. And kaya nga meron tayong testimony sa ating mga services. And ano ba yung testimony? Yan yung share natin, yung in-apply natin na word of God. And kaya nga sa testimony pa lang, minsan, pag nag-testimony yung mga kapatiran po natin, nabibless tayo, na-challenge tayo. Di ba? Yan, so doon, kaya nga napakahalaga na uma-attend po tayo ng mga church services. Yan, kasi nga sabi ng Hebrews dyan, and hindi lang para makapakinig ng salita ng Diyos, but to encourage one another. Yan, di ba? Pero kung sasabihin mo, dito na lang ako, mag-live na lang ako. Sinong ka fellowship mo after nung sinong ka fellowship mo after nung service, di ba? Dito pagkatapos ng church service, nakapakinig ka ng katotohanan galing sa nakapakinig ka ng katotohanan mula sa pulpito ng pastor. After that, may makaka-fellowship ka pa ng mga kapatiran. Diba? Pag nasa bahay lang, yung ka-fellowship mo yung ipis. Ano pag-uusapan niyo? Di ba? Yan. Pero, yan. So, yun yung kagandahan din na na-attend tayo sa mga church services po natin. And then, yan. So, pag may mga testings tayo, may problems tayo, gagamitin natin yan. Yung word of God na napapakinggan po natin. Yan. Sabi ng Proverbs chapter 24, verse 10, and if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. And bakit ka nagpe-faint? Bakit hindi natin nalalagpasan? Thy strength is small. Yan, strength spiritually, yan, wala kang kalakasan spiritually dahil wala kang napapakinggang salita ng Diyos. At again, babalik po tayo. Bakit wala kang napapakinggan? Babalik pa rin tayo doon sa pinakadahilan. Ninineglect natin yung pagtitipon. And so, hindi lang yan. Kapag spiritual, malnutrition tayo, hindi lang malnourished tayo, hindi lang immature tayo, unprepared tayo sa mga testings na darating, sa mga problems na darating, ano pa? Yan, it may lead us to compromise. Magko-compromise na tayo. Yan, malo-lower yung standard po natin. And meron na tayong mga bagay-bagay na i-give up. And to compromise our stand in God. Diba? Yung kakagandahan kapag natito ka sa church, mariremind ka ng mariremind. Nalala ko nung nagkakwentuhan kami ni Ma'am Maricel, and sabi niya, kapag nasa church ka, mariremind ka ulit. Diba? Nakalimutan mo, mariremind ka ulit. At pag na-remind ka ng na-remind, yun yung tatatak sa isip mo. O diba? Yan yung sabi ni Pastor kahapon, sa preaching niya kahapon, na merong blessing. Okay, merong blessing doon sa pag-attend natin ng Wednesday services, and pag-attend ng Sunday morning, Sunday afternoon, and yung discipleship services natin, merong blessing po yan. Diba? And merong blessing po yan. Yung, ang alam mo lang kasi natin na, ang nakikita lang natin minsan na blessing, yan yung blessing natin in material. Diba? And meron akong blessing na ganito, meron akong ganyan. Pero minsan hindi natin nakikita na sa patuloy natin na pag-a-attend ay sa mga church services natin, meron tayong blessing na nakukuha. Diba? Ano yan yung salita ng Diyos? Yan yung sabi ni Pastor kagabi, yan yung salita ng Diyos na naiipon hanggang sa isang araw. Yan yung ina-apply mo, yung pag-react mo doon sa salita ng Diyos na napapakinggan po natin. Yung pag-apply po natin. Diba? Blessing po yan. Okay? Yan kaya napakaganda talaga na hindi natin dapat ini-neglect yung pag-attend ng mga church services po natin. And by the way, nakalimutan ko sa first point ko sa yung disobedience natin sa Panginoon. Yan, so alam po ba natin na sa bawat disobedience natin sa Panginoon, sa bawat hindi natin pagsunod sa Panginoon, ay meron laging consequence. 'Di ba? And isang consequence ng hindi natin pag-attend, hindi tayo nalago, hindi tayo lumalago. At pag hindi ka lumalago, anong mangyayari? Malnourished ka.
Di ba? Yan. So, and yung nababanggit nga ni Pastor last time, God is responsible in our obedience, but we are responsible for our disobedience. Di ba? Yan. So, sabi rin po, narinig ko rin po sinabi ni Pastor, there is always a consequence in our disobedience, but there is always a blessing in obedience. Yan, di ba? Kapag patuloy tayong na-attend sa mga church services natin, may blessing. Kapag hindi tayo uma-attend, meron namang consequence. So ano bang gusto natin? Di ba? Lahat naman tayo gusto ng blessing, di ba? Pero bakit hindi pa rin tayo committed? Sa pag-attend ng mga church services? Pero I hope na etong nabanggit ko sa inyo na dalawang dahilan kung bakit kinakailangan natin umattend ng mga church services natin ay makakatulong sa atin para maging maging committed po tayo. And kasi last Thursday na, hindi na tayo mag-uusap patungkol sa pagiging committed in attending church services. And next month, iba na naman yung topic natin. But I hope na for 1 month na pinag-usapan po natin yung pagiging committed natin to attend church services, nakatulong sa atin para maging committed nga po tayo. Yan, at makikita tayo lagi ng Wednesday service, yan, kahit gabi na tayo natatapos. And then Sunday morning, Sunday afternoon, and saka yung discipleship po natin. Ay magkikita po tayo lagi. Maliban lang syempre na may mga pagkakataon na hindi talaga tayo pwedeng pumunta sa bahay panambahan. And maaring may sakit ka na malubha, may nakasakit ka nakakahawa kaya hindi ka pwedeng pumunta sa church. O, di ba? Pero kung ang rason po natin ay kagaya ng preaching nung Sunday na tinamad ka lang. Kasi ang haba naman kasi matapos, di ba? Pero kung yun lang yung rason natin, and so, tandaan po natin, nagkakasala po tayo sa Panginoon. At sabi nga, ito rin ang comment ni Pastor kanina, hindi tayo magkakaroon ng matinong buhay. Dahil ang magbibigay sa atin ng matinong buhay, walang iba kundi yung salita ng Diyos, yung katotohanan na naririnig natin mula sa salita ng Diyos. Yan lang, Sir Christian. And Thank you, Ma'am Janida. Yan, basahin ko lang yung comment ni Sir Ariel. Brother Mark, yun. Basahin ko lang yung comment ni Sir Ariel. Napakaganda. Yan. Yan, sabi dito, to be nourished spiritually, we need to consistently be fed with the Word of God. So, kapag consistently, dapat, yan, always, yan, umattend sa simbahan. At doon tayo magkakaroon ng matinong buhay. Amen. Sige, Ma'am Bergie. Yun, so, daming consequences pag hindi tayo nag-a-attend ng church services. And so, this is the last Thursday. And sa karagdagan, of course, may 2 points na nabanggit si Ma'am Janida, yan, regarding sa hindi pag-attend ng church services. And summarize ko lang din yung sa akin, nung first na nabanggit ko, you will lack spiritual transformation and your faith will not increase. Yan. You will lack wisdom at yung ngayon naman, you will become empty and you will lack your sense of purpose in life. Ayun. So, dun sa itong pang-apat, sa Proverbs chapter 5 verse 22. So, diretso na ako dun. Proverbs chapter 5, yan, verses 22 to 23. Actually, nakakatakot yung dito natin makikita kung paano na-describe, di ba? Yung paano na yung gagawin ng kasalanan. Ayan, sa'yo, mula doon sa hindi pag-attend ng church service na malaking bagay sa ikalalago ng spiritual life po. Sabi niya dito sa verse 22, his own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins. Verse 23, he shall die without instruction, and in the greatness of his folly, he shall go astray. Ayun. So dito, nabanggit yung consequence or yung magiging result, di ba? Consequence ng kasalanan. Sa pagiging, syempre, usually, kapag tayo is hindi tayo attendee, hindi tayo talaga nag-a-attend ng church services, kumbaga, i-describe mo yung isang tao na pupunta lang kung kailan niya gusto, and then ilang months mawawala or ilang Sundays, and then hindi mo alam kung anong
pinaggagawa mo, 'di ba? Hindi mo alam kung anong pinaggagawa niya through those months na nag-disappear and then biglang lilitaw. So i-describe mo yung isa anak ng Diyos na ganun, na anong nangyayari doon sa spiritual life niya, 'di ba? So kung paano yung kasalanan na mas kumukontrol ka sa kanya, and then apart doon sa word of God na dapat na itatanim sa kanya or naitanim sa kanya in those months na nawala siya, 'di ba? Yung consequence, 'yun. And kahit nga yung kahit meron ka ngayon, next Sunday wala, tapos next month meron, wala, pag ganun-ganun yung kumbaga fluctuating talaga and inconsistent. So it means, 'di ba, na nag-attend ka ngayon tapos intentionally hindi ka makaka-join next Sunday. It means yung napakinggan mong word of God ngayon, 'di ba, is hindi talaga tumagos 'di ba sa puso mo. Kung halimbawa na nagkataon na church attendance yung topic ni pastor sa preaching ng Sunday tapos next Sunday wala ka. So hindi talaga siya kumbaga dumaan lang sa iyo yung salita ng Diyos. And yun yung blinded, 'di ba? Ganun kayang nabanggit ni pastor na hinahammer. The word of God is a hammer. Kasi yung mamartilyuhin na kasi ganun talaga katigas yung tao, 'di ba? Yung kasalanan, ganun na tumigas yung kasalanan doon sa tao. Kaya nga later na lang natin na-realize kapag paulit-ulit natin narinig yung salita ng Diyos, and then later mo na lang talaga na-realize, ay nga no, tapos ganun. So minsan inaantay na pag tsaka lang natin namamalayan yung salita ng Diyos pag may nangyari ng masama sa atin, 'di ba? Pag napahamak ka na, when it's too late or bedridden ka na, whatever na 'di ba na experience mo sa buhay, tsaka mo yung parang sabi ni pastor na ginawa mo yung word of God, yung Bible na refrigerator mo, tsaka ka lang lalapit, tsaka mo lang bubuksan tuwing pagkailangan mo na. 'Yun. So, 'di ba? Ganun yung nagiging consequence. And dito sa sa verse 22 na sabi niya kasi, it highlights how sin can bite a person, yun, making it difficult to escape its consequences. Ang hirap kapag from iniquity kasi yung nabanggit dito. Pero syempre, di naman to generalize kasi syempre kapag pwede ka kasing patungo doon talaga sa greater sa mas matinding kasalanan, 'di ba? Kapag nandun ka na sa next year na or mamaya bigla ka nang nawala, 'di ba? Nagiging na yung kasalanan, naging practice na sa buhay mo, naging habit na siya, and hanggang sa nawala ka na. 'Yun. Kasi ganun yung mangyayari, 'di ba? Kapag wala talaga yung desire mo, 'di ba, na lumago at papunta-punta lang or minsan talagang as in wala. Diba? Hindi ka talaga mag-join, mag-attend. So, from doon sa sin, yung nabanggit ni Ma'am Jeannie na kanina, magiging transgression, normal lang, ganun-ganun. Tapos, mamaya nagiging mas, na siya, mabigat na, nagiging iniquity na siya. Diba? Yung parang ganun. Kasi, doon sa, sa banggitin ko lang, yung pag sa iniquity kasi, mas mabigat yun, yung mga nangyayari na doon sa makasalanan, na nagsuswear siya, lying, killing, stealing, committing adultery, they break out, and yun yung mga ganun. So those are samples, example ng iniquity. Siyempre, ano ba naman yung i-illustrate ni King Solomon, 'di ba, na kasalanan kundi yung syempre yung mabigat na, kasi doon naman patungo. Kasi from nagiging sin, tapos transgression, kumbaga pag yung naging habit mo na, and then hanggang sa pabigat na ng pabigat yung kasalanan na hindi ka na makakawala. Kaya nga nabanggit niya dito sa verse 22, his own iniquities shall take the wicked himself. So you cannot blame God kapag ikaw ay napahamak sa labas. Kasi yung kasalanan mismo ang magpapahamak sa'yo. You allow the sin to control you hanggang sa hindi ka na makawala. Hindi ibig sabihin na you can control. Kaya nga like for example, yung mga young people natin, di ba? May mga halimbawa, may mga nai-involve sa drinking, di ba? And in that case, bakit nagiging habit na sa kanila, nagiging practice na nila? Bakit parang mas natutuwa sila, di ba? Kahit na malaman ng pastor natin, bakit parang mas na? Kasi ando na yung trap, di ba? They're already trapped with that
kind of sin. So bibigat yan. And then time will come, mawawala na sila sa church. 'Di ba? Unless kung, yun nga, that's the ganun yung, kumbaga, when we talk about sin kasi ganun yung talagang seriousness, 'di ba? Na hindi siya dapat winawalang bahala na konti lang yan. Ay, kung sa akin para siguro parang nakakatakot, 'di ba, as parent na magiging ganun yung outcome ng anak mo, ng ganun tapos na napunta na sa wala. 'Di ba, na parang wala ng kwenta. Tapos sasabihin mo sana hindi na pinanganak yung ganun. Yung mga kasi wala na 'di ba yung nabanggit ko kanina doon sa fourth na kapag kasi ang pag-a-attend ng church service is you go to the church, 'di ba, to learn from God's word. Matuto ka, you will have knowledge and wisdom, understanding. Kasi ganun dapat yung mangyayari, 'di ba? Mahahammer ka ng salita ng Diyos. And yet, kahit na nandyan ka lang, kasi kung wala naman yung desire talaga, 'di ba, na hindi mo siniseryoso. So, parang you're physically present nga and spiritually absent. So, ang mangyayari, you will become empty, 'di ba? And you will lack your sense of purpose in life. So, magiging walang kwenta na yung buhay mo. Nawala na, you lost your direction. So, in that case, ano nang mangyayari sa'yo, di ba? And sabi niya doon sa verse 23, he shall die without instruction. Ayan. Ayaw naman siguro nating mangyari yung ganun, di ba? He shall die without instruction, and in the greatness of his folly or foolishness, he shall go astray. So, ayaw naman natin sigurong mangyari yun sa atin sa spiritual aspect na wala na, mamamatay ka na lang. And another dito is, yung sin highlights yung sa verse na ito, highlights the destructive nature of sin, which can lead to a loss of innocence, purity, happiness, peace, freedom, time, yan, potential, at even yung buhay mo, di ba? Kasi, literally you may die, 'di ba? Doon sa kasalanan, pwede mong ikamatay yung kasalanan. Like for example na you really intentionally na talagang hindi ka na lumalago and so pwede ka talagang totoo yung sabi ni pastor. Actually, grabe naman yung ikamamatay mo talaga. And maraming ganun, 'di ba? Na nasa labas. Ang dami ng mga nangyayaring cases na because of their meron akong nabalitaan noon, anak ng isang churchmate ko dati, and then syempre dahil nga sa negligence na hindi naalagaan, yun, na namatay siya sa anak ng Diyos na mismo, namatay siya sa drunk driving. O di ba? Nabunggo siya and because of drunk driving. So in that case, parang, grabe, syempre hindi na ako pumunta. Kasi ano ba naman yun? Anak ka ng Panginoon, tapos yung mababalitaan pa, namatay ka because of drunk driving. O, di ba? Na wala kasing, syempre minsan ganun, yung kapabayaan ng parents, bata pa yun. Siguro nasa college or working yung age niya. So, naging habit, naging practice na kasi yung kasalanan sa buhay niya. No, hindi ka na kasi makakawala. Mahirap pag nandun ka na sa addiction Pag nandun yung 'di ba, yung sa mga kabataan, lalo na sa mga kabataan and even sa mga working, 'di ba? There could be sin is addiction kasi may mga 'di ba, mas madaling gumawa ng kasalanan kaysa sa mag-obey sa Panginoon. 'Di ba, yung mas kung sa mga kabataan ngayon. And in that case, like yung drugs, vices, 'di ba? Yang mga gambling, kaya nga iniquity na lang yung banggitin ni King Solomon dito kasi grabeng kasalan. Papunta na kasi doon kapag napabayaan. 'Di ba? Yung parang pag hindi mo yan na-overcome sa maliit na bagay and then madadagdagan. So, hindi ka na makakawala doon sa kasalanan. Yun. And so, you will die without instruction. 'Di ba? You will go astray. So, na-experience naman may mga kapatiran naman, di ba, na naka-experience na yan and then bumalik. So, it only takes repentance, di ba, para bumalik sa Panginoon. Na doon kasi sa Hosea, ayun, dito sa Hosea kasi, nabanggit dito sa verse,
Ayan, sa chapter 4, verse 1. Hear the word of the Lord sa mga Israelites, sa Israel, ye children of Israel, for the Lord hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, no mercy, nor knowledge of God in the land. So magiging ganun yung generation kung hindi maaalagaan ang next generation, magiging, 'di ba? So magiging no knowledge, wala nang knowledge of God in the land, and then ang magiging magiging distraction. It will lead to distraction na sabi ng dito sa verse 6. Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee, that thou shalt be no praise to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Diba? So, paano na yun kung wala na yung protection ng Panginoon? So, mangyayari na lang kung anong mangyayari sa'yo. Diba? Come what may na sa'yo. Kasi you are being controlled by sin. So, just like, and it has ang tag doon, doon sa, connected doon sa, mula doon sa hindi mo pag-attend ng church services. At yung, dapat katapat yun na pagpunta mo ng church service, andun yung desire mo na lumago, na matuto. Yun. So, kasi hindi naman pwedeng pupunta ka lang sa sambahan. Tapos, uupo ka lang and then next Sunday, wala ka ulit. 'Di ba? Kasi kailangan yung anong napakinggan mo, talagang i-meditate mo yun for the whole week. 'Di ba? I-replay mo pa or even kasi everyday ang Word of God. Yan. Pero yung pag-attend ng church service talaga is the basic nga. Foundation nga kasi yun. So, hindi natin yun pwedeng walain. And from there, doon kasi magsisimula lahat. Yan. And madami kang matututunan, and even you will get closer to the pastor, di ba? Magkakaroon ka ng multitude of counselors. O di ba yung mga blessing na nabanggit ni Ma'am Jenida kanina, na kapag i-surround mo yung sarili mo with wise people, di ba, in the church. So, hindi ka mapapahamak. But if you're choosing the wrong ones din, kahit na nandito ka sa sambahan, you choose the wrong friends, you choose the wrong influence, di ba, ng buhay mo, yun ang maghihila sa'yo din talaga pababa. Diba? Na, unless kung ikaw talaga is you give counsel to them na tinutulungan mo silang lumago. Diba? Yung purpose. So if you have that enough strength, diba na, or rooted ka talaga na you know how to deal with them, knowing na they are dying spiritually. Diba? So yung ganun. Yan. So actually I just shortened it kasi wala na tayong oras. So, yun, ipapasa ko na lang sa kasamaan ko. Ayan, to God be the glory. Amen, Ma'am Bergie. Yan. So, totoo yun, no? Na kung saan. Tagal kasi ni Ma'am Bergie. Natatakot yata. So, yun. Na kung saan makita natin na, yan, totoo nga, na nandito ka sa church pero in a wrong motives ka, talagang wala din lang, no? Hindi ka na lang sana na, diba? Parang nag-miss ka rin ng service, no? Kung saan sayang yung pakinggan mo kung wala din lang mapapatang mapupuntahan, diba? Or hindi rin ma-apply or wrong motives nga before kasi nga andito yung mga barkada mo, tapos magkayayaan mag-chat, wala talaga. Diba? So, yun. At ganun din. No? We are disobeying God. Command. Yan. Kapag di tayo ma-attend ng church service. Sabi ni Ma'am Jenida. Yan. Thank you, no? So, yun. Umalis na yung Brother Philip. Takot siguro sa Q&A natin. Napakadali lang naman. Di ba? Si Ma'am Sabel nga, kahit nakapikit, kaya niyang sagutin to eh. Alright. So, yan, at unahin ko dito sila Sister Krisha. Ma'am Krisha, anong masasabi mo, no, sa ating topic ngayon? Yan, sige Ma'am Krisha. Ayan, so magandang umaga ulit sa ating lahat. Ang masasabi ko po ay to God be the glory sa sa Word of God na ating napakinggan ngayon, na yun nga, totoo yun, na katulad ng sabi ni Ma'am Jenida. Magkailangan natin maging consistent, kasi kung tayo nga sa health natin, conscious na conscious tayo eh. Bakit kaya doon sa spiritual? So,
para tayo ay lumago, hindi lang tayo magkukumit ng church attendance, para din sa atin yun. To grow and to be stronger and bigger stronger and bigger sa faith natin sa Panginoon. Yan ang ibig kong sabihin. Stronger and bigger hindi sa body, kundi sa stronger and bigger sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi maraming temptation sa mundong ito. Hindi natin kayang harapin yun without the protection of God, yung word of God na ating mapapakinggan na panglaban. Kaya gawin nating shield yung word of God. So, hindi tayo magkakaroon ng strong shield kung tayo ay pawala-wala sa pag-attend ng simbahan. Kaya yun lamang po. Ang masasabi ko naman po ay, yun po, sa ilang weeks po na pinag-aralan po natin yung pag-commit po sa church attendance ay, yun po, kailangan po natin mag-commit. Kasi, yung ano po, kasi doon po tayo nakakarinig po ng salita ng Diyos at doon po tayo nag-grow spiritually at doon po nag-i-increase yung ating pananampalataya. Kaya wag po nating i-miss po yung every services po ng ating church. Yun lang po. Thank you, Ma'am Krisha and Ma'am Ruby. Ruby May. Then, yan, kay Ma'am Sabel naman. Ma'am Sabel. Yan. Timbag sa paulit. Go. Sa topic natin, pag-attend ng church services, napaka-importante kasi dito tayo lumalago spiritual, sabi niya, Pamsen. Kasi dati nung bago pa kami sa PMA Baptist Church, kami yung morning attendees eh. Tapos after ng service, layas agad. Wow. Kayo pala yun. Kayo pala yun. Kami yung sinasabi ni Pastor na layas agad. Kasi sobrang makiyain pa kami nun. Wow, Wow, mahihain ka pala, Ma'am. Kaya parang konti lang yung natututunan mo. Pero sa pakikinig ng salita ng Diyos, parang doon ko na na mag-attend every church services, and then doon ko natutunan kung doon ko natutunan yung anong ibig sabihin ng soul winning ministry, and then doon din ako natuto na mag-commit. Yun lamang po, and to God to be the glory. Wow. Naks naman. Yan. Si Ma'am Emilia naman. Ma'am Emilia. Sa akin naman, ang dami kong natutunan. Hindi ako lang, still, marami pa rin ako gusto matutunan. Kaya, sa yung sabi ko, manangalang yung link, ayaw pang gawin ng magkano lang kaya yung magastos namin. Kaya pag sa akin, na-experience ko, pag nagsusulbi na po, ang dami nilang talaga, sabi, pag nagpapento kami, hindi pa na naman dinadahilan. Pag sinabi mo, ay lang ako, sabi, so, ang dami lang sinasabi. Kaya, hindi nyo na-experience ko. Kaya, yun. Kaya, yun na, kung wala na magbayad, sabi ko, kaya, minsan, nakakapit na ako, mini-message, yung kailangan ko magbayad ng mag-share. Kaya, minsan, naging nasusolve sa sarili. Kasi maano nila. Sabi nga ni hindi na yung mga
nangyayari pag kaya pastor ng Baptist na pinanggalingan din. Wala kasi mismo yung pamilya niya sinuportahan. Parang sila mismo yung nag-purpose ng pamilya. And hindi niya nakayanan yung sinasabi balik sa bisyo, yun na kailangan ko siya, nakita ko siya sa Facebook. Ayun, nakausap ko siya sa Facebook sa pastor. Yan. Ganito daw yung pilita sa'yo, sabi ko. Sabi niya, huwag mo na tawagin pastor. Balik na ako sa pero parang sulit ko ata. Kaya sabi ko sa kanya, mag-pray lang tayo, sabi ko sa kanya kasi siya nga yung nagyaya sa akin high school pa ako. Kaya nakita ko siya mga parang nag-disappear. So naging blessing naman ako sa kanya. Sabi ko, magpatuloy lang tayo. Walang magawin naman. Lahat tayo ay may kahinaan. Biyaya lang talaga ng Panginoon kung bakit nagagawa natin yung ginagawa natin ngayon na makinig o mag-meaning, ganyan. Kaya pray lang talagang patalangin talaga yung natin sa sandata natin. At yun lang po. Thank you. Thank you, Ma'am Emilia and Ma'am Sabel. Yan. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Yan, ako saan. Sa papatuloy po natin is na nagiging blessing tayo sa iba. No, yan. So, alright. So, at doon po magtatapos ang ating devotion, no? Na kung saan. At pares-pares tayo ay natututo sa Word of God. Yan. So, hindi lang kami mga host na nagsalita dito, kundi lahat tayo ay matututo at ma-apply po natin yung Word of God sa ating buhay. Alright? So, yun, tuloy-tuloy po tayo. Then, lagi mag-tune in sa ating mga devotion and sa programa ng church, yung Solution Situation, mamaya, and Bible study. And ganun din bukas. And sa Sunday, huwag natin kalimutan po pa. At yun. At ay anything else? Announcement? Wala na? Alright. So, sige tayo magtapos sa ating panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos ng devotion. Maraming salamat Panginoon sa inyong salita Panginoon na kung saan patuloy Panginoon nagka-guide sa amin, patuloy na nagtuturo sa amin Panginoon, nagko-correct sa amin Panginoon upang sa ganun maging magkaroon kami ng righteous life Panginoon and spiritual at bless niyo po yung bawat isa sa amin Panginoon sa bawat gagawin po namin sa buong magabon. Humingi kami ng inyong protection Panginoon at gabayan niyo po Panginoon at sa mga papasok sa trabaho, ingatan gabayan niyo po Panginoon at ganoon din po Panginoon sa mga mag-area Panginoon, mag-soul-winning Panginoon. At patawad Panginoon sa mga nagkasalanan, tubadalangan sa Jesus. Amen. Amen. Thank God you. bless. Thank you. And God bless us all. Bye-bye. Ay, bye-bye. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart,
because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,